Exodus chapter 20 verse 3. Ang sinasabi po ng Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So, mga kapatid, kung babasahin po natin ang chapter 20 ng Exodus, ang pinakauna na utos po na ibinigay ng Panginoon kay Moises ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, mga kapatid, na ito po ay ibinigay ng Panginoon kay Moses kasi gusto niya ang mga Israelita, mga kapatid, na ang tanging Diyos lang sa kanilang puso at isipan ay tanging Panginoon lang. Amen po, mga kapatid. Gusto niya, siya lang yung pupurihin, siya lang yung kikilalaning Diyos ng Israel. Kasi mga kapatid, meron pong isang senaryo sa oras po, sa panahon po ni Moises, mga kapatid, na kung saan ang mga Israelita, mga kapatid, after ilabas ng Diyos o pakawalan, mga kapatid, ang Israelita sa pagkaalipin mula sa Ehipto, mga kapatid, sila po ay pumunta sa dinala ng Diyos doon sa tinatawag po na Mount Sinai. At sa lugar na yon, mga kapatid, umakyat po si Moises doon sa bundok na yon upang tanggapin ang 10 utos na galing po sa ating Panginoon. At ito nga, mga kapatid, ang mababasa natin sa Exodus chapter 20. At pagbigay ng Panginoon, para papaiksi natin yung pangyayari, mga kapatid, pagbigay ng Panginoon na 10 utos kay Moises, nung siya po ay bumaba sa Mount Sinai, mga kapatid, naabutan niya ang mga Israelita na meron po silang sinasambang Diyos-Diyosan. Ayan, gumawa sila, mga kapatid. Ang ginagawa ng mga Israelita na ito, na naabutan ni Moises, mga kapatid, sinasamba nila ito. Sinasamba nila, mga kapatid. They bow down dito sa Diyos-Diyosan na ito, mga kapatid. Nag-o-offer sila ng mga sacrifice at paniniwala nila na itong statue na ito o yung Diyos-Diyosan na ito na kanilang ginawa, i-bless sila, pagpapalain sila. Kaya ano nangyari, mga kapatid? After nung makita ito at maabutan ni Moises, nagalit po si Moises. Amen po, mga kapatid. Nagalit po si Moises dahil sa ginawa ng mga Israelita. Nang utos po ng ating Panginoon na dapat huwag silang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kasi walang ibang Diyos, mga kapatid, kundi ang tanging Panginoon lamang. So, pag-aaralan natin, mga kapatid, sa umagang ito, the modern idols. Ayan, mga kapatid. The modern idols. Pag sinabing modern, ito po, mga kapatid, ay tumutukoy sa kapapanahon. Yung uso, yung nangyayari ngayon. Ayan, mga kapatid, yan po ang mababaw na paliwanag dyan. Modern idols. Pag sinabing idols, mga kapatid, Diyos-Diyosan. Ayan, mga kapatid. Ibig sabihin ng idols, mga kapatid, it means anything or anyone you love, you trust, and follow more than God. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing modern idols, ito po, mga kapatid, ay yung isang bagay o tao na kung saan nauubos yung oras mo. Sa madaling salita, mas mahalaga itong bagay na ito o itong tao na ito kaysa po sa Panginoon. Tulad po ng ginawa po ng Israelita na imbes na pinupuri nila ang Panginoon, na wino-worship nila ang tunay na Diyos, sila po ay gumawa ng statue o yung tinatawag na golden cow at yun po ang sinamba nila. Yun po yung tinatawag na idols. Alam niyo, mga kapatid, sa panahon natin, kasi ito sa panahon to ng Exodus sa Old Testament, mga kapatid, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng ributo para sambahin. Na kung iisipin natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo gumagawa ng mga ributo. Tama po, mga kapatid. Hindi natin ginagawa yung ginawa po ng Israel. But most of us, sabi nga dito, mga kapatid, most of us didn't kneel before statue anymore. But here's the truth. Idolatry didn't go away.
Hindi yun umalis, mga kapatid. It just looks different now. Iba na. Iba na ang tinatawag na idols o na Diyos-Diyosan ngayon. Kasi wala naman tayong ribulto. Di ba? Wala naman tayong inilalagay sa harap natin para sambahin. Iba na ang looks, iba na ang appearance, mga kapatid, na tinatawag na idols. Yun po, mga kapatid, yung tinatawag na modern idols. So ngayon, mga kapatid, what are the gods or the idols today? Ano ba yun, mga kapatid? So pag-usapan muna natin ito bago tayo tumukoy sa ating pag-aaralan, mga kapatid. Ano-ano nga ba yung mga nagiging idols o Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon? Sa una, mga kapatid, pera. Diba, mga kapatid? Maraming tao sa panahon natin na nabubuhay po sila dahil po sa pera. Tama? Nakakalimutan nila, mga kapatid, na merong isang bagay na kailangan silang unahin kaysa kumita. Di ba? Dahil may pasok ng Sunday, kikita ka ng malaki, kahit hindi ka na maka-attend ng gawain, okay lang sa'yo. Tama po, mga kapatid. May mga tao na sabi nga dito, mga kapatid, they chasing it as if it's the only way to feel secure. Kasi alam mo naman natin, mga kapatid, kapag may pera ka, meron kang secure o feeling mo ligtas ka. Tama, mga kapatid? Amen. Alam naman natin, kapag maraming pera ang isang tao, halos lahat ng bagay nagagawa niya. Lahat ng bagay nakukuha niya. Tama, mga kapatid? At alam naman natin, maraming nagagawa po ang pera. Pag may pera ka nga, kahit may kasalanan ka, hindi ka makukulong eh. Kaya may mga tao, mga kapatid, ginagawa nila ang makakaya nila para kumita. Kahit gumawa pa sila ng masama. Kaya ano nangyayari, mga kapatid? Dahil sa ginagawa nila yan na pagsunod sa pera, mga kapatid, nakakalimutan nilang maglingkod sa Panginoon. Diba? Mas nakakalimutan nila, mga kapatid, yung mga bagay na kailangan nilang i-prioritize sa buhay nila. Amen, mga kapatid. Mas pinaparami nila yung kayamanan na meron sila dito sa lupa kaysa kayamanan sa langit. Amen po, mga kapatid. Ano pa? Relationship. Ayan po ang isa sa mga nagiging kaaway ng Panginoon sa buhay natin. Yung relationship na meron tayo. Alalahatin ko na, mga kapatid. Pwedeng asawa, pwedeng boyfriend and girlfriend, kahit kaibigan mo, best friend mo, kahit anak mo. Di ba, mga kapatid? Minsan, yung mga bagay na yan po ang nagiging kaagaw ng Panginoon sa atin. Minsan lang naman to eh. Diba, alam niyo, mga kapatid, hindi po tayo lahat tayo dumadaan sa ganitong senaryo ng ating buhay. Kahit ako, mga kapatid, may mga pagkakataon tayo na pinagpapalit natin ang ating Panginoon sa mga mahal natin sa buhay. Hindi ako makakatin, may outing po kami ng mga kaibigan ko, ng mga classmate ko. Di ba, mga kapatid? Nakakalimutan ang kinakalimutan, mga kapatid, yung tungkulin sa harap ng Panginoon para lang makiisa sa sanglibutan, mga kapatid. Sabi dito, we make people our whole world. We put all our hope in a boyfriend, girlfriend, or even family and forget God. Ganyan tayo, mga kapatid, kung minsan. Nagiging kaagaw, mga kapatid, ng Panginoon yung relationship na meron tayo. Ilahat natin, huwag tayo magtitira, mga kapatid. Diba? Ano pa? Mga fame and celebrities. Yan, mga kapatid, di ba? Yung mga iniidolo natin. Yung mga Korean, di ba? Halos gayahin na nga natin sila, yung itsura nila. Di ba, mga kapatid? We admire them and follows them. Di ba? Ina-admire natin na minsan nagkakaroon pa nga ng pagkakataon na gusto natin kung ano itsura nila. Yun din ang itsura natin. Di ba? Kahit na yung paghawi ng bangs gusto natin gayahin. Di
Diba? Yung galaw, kung paano magsalita, yung kanilang kasuotan, gusto natin, ginagaya natin mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay ganyang klase ng tao mga kapatid, yan po ay pumapasok sa tinatawag na idolatry. Ina-admire natin na imbis sana ang Panginoon, mga kapatid, ang ginagaya natin, ang sinusundan natin ang lakad, ang o yung salita ng Diyos, ang ina-apply natin sa ating mga buhay. Ginagawa natin, mas ginagaya natin mga kapatid kung ano yung ginagawa ng tao. Minsan nga di ba? Yung mga nababasa natin sa mga libro, sa mga, ano nga yan tawag dyan? Yung mga e-book, di ba? Mga Wattpad, di ba? Meron mga, hindi ko naman nilalahat, may mga babae, di ba? Kapag sila hanap ng karelasyon, gusto nila yung nabasa nila. Gusto ko yung tall, dark, and handsome. Gusto ko nakapajero. Di ba? Gusto ko meron ganito. Kaya ano nangyayari mga kapatid? Ginagaya nila kung ano yung nakikita nila, ano yung nababasa nila, ano yung naririnig nila mga kapatid, yun yung ginagaya nila. Ayan, mga kapatid, ano pa? Social media. Di ba? Yung ating mga cellphone. Isipin niyo mga kapatid, pag sinabi kasing idols, yan yung mas papasok ang isang bagay sa tinatawag na idols, mga kapatid. Kapag ito ay lamang kaysa sa Diyos, mas nauubos yung oras mo sa isang bagay kaysa po sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa social media, lahat naman tayo may cellphone, di ba? Wala, parang kahit bata may sarili ng cellphone eh. Kahit ka baby, may Facebook na eh. Di ba? Meron nga nag-add sa akin, bata pa lang may Facebook na eh. But which is, wala namang problema doon, hindi naman sila magkasala doon eh. Di ba mga kapatid? But the thing is, ang nangyayari mga kapatid, mas nauubos ang oras natin sa pag-scroll sa social media kaysa magbasa ng salita ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Mag-scroll ka, maubos ka ng isang oras. Di ba mga kapatid? Tapos may mga pagkakataon pa na, diba, may nagyaya sa'yo, tara atin tayo ng Bible study. Diba mga kapatid, pag sinabi, maraming nagkakaroon tayo ng maraming dahilan, magluluto pa ako eh. Maglalaba pa ako ng aking mga labahin eh. Alam niyo, ang daming dahilan, pero pagdating sa social media mga kapatid, kahit anong ginagawa mo, hindi mo kayang bitawan yung cellphone mo, kahit na nagsasaing ka eh, di ba? Nagagawan mo ng paraan. Nagagawa natin ang paraan. Kahit naglalaba ka, naglilinis ka, huminto ka ng saglit, magsiselfon ka. Di ba? Bakit hindi natin yung gawin para sa Panginoon? Na lahat ng ginagawa natin, itigil natin para sa Diyos. Di ba mga kapatid? So ano pa mga kapatid? Yung material things. Yung mga bagay na meron tayo. Yung tinatawag na, matawag yan, yun. Thank you. Obsession. No-obsess ka sa isang bagay, mga kapatid. No-obsess ka, mga kapatid. So ano pa? Alam niyo mga kapatid, ang pinaka-dangerous idol sa panahon natin ngayon. Alam niyo po kung ano? Tingin niyo? Sarili. Yung sarili natin. Yung sarili natin, mga kapatid, na mas binibigyan natin, mga kapatid, ng importansya yung ating mga sarili kaysa sa ating Panginoon. So, anong point, mga kapatid? Itong mga bagay na ito, mga kapatid, ito pong mga bagay na ito, o yung mga nabanggit natin na sa pera, sa relationship, mga celebrities, mga social media, material things, at sa sarili natin, mga kapatid, hindi naman talaga yan masama. Tama, mga kapatid. Wala namang masama kung mag-scroll ka sa Facebook. Wala namang masama, mga kapatid, kung meron kang ginagawa, mga kapatid, o kumikita ka ng pera, magkaroon ka ng relationship, o pahalagahan mo yung sarili mo. Wala namang problema, mga kapatid. But here's the danger, mga kapatid. If God is in our purse, and something else has taken its place in our heart, that is idolatry. Ano mang bagay, mga kapatid?
ang pumalit sa Panginoon sa puso't isipan natin, idolatry mga kapatid ang tawag dyan. Kasi mas binibigyan natin ng pansin yung ibang bagay mga kapatid kaysa sa ating Panginoon. At yun po ang ayaw ng Diyos, na huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Kasi hindi lang naman yung tumutukoy mga kapatid sa ribulto eh. Kung saan nauubos ang oras mo, saan mo inilalaan ang buhay mo mga kapatid, sinudiyos mo yan. Kasi ibinibigay mo ang buhay mo eh. Amen po mga kapatid. Ito po ang lagi natin tatandaan mga kapatid. Today's idols are everywhere. Kahit saan ka pumunta mga kapatid, kahit kayo simpleng bagay lang mga kapatid eh. Di ba? Kayang gamitin niya Satanas para hindi ka maka-attend ng gawain, hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos. Kahit saan mga kapatid. So ngayon, ang sabi sa Exodus chapter 20, hindi dapat tayong magkaroon ng ibang Diyos sa harap ng Panginoon. Kailangan ng Diyos lang. Kailangan siya lang mga kapatid ang ating pagsisilbihan o paglilingkuran mga kapatid. Ang sabi sa Exodus chapter 34, buksan po natin. Exodus chapter 34 verse 14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, God is a jealous God. Siya po ay seloso. Nagsiselos po siya mga kapatid. God is a jealous God, but in a holy way. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagiging seloso po ng Diyos ay hindi po katulad ng sa tao. Kung paano magselos ang tao. Naranasan naman natin magselos, di ba, mga kapatid? Lalo na sa mga yung napapanood natin sa social media, yung mga nahuhuli ng asawa, di ba? Nag-iiskandalo sa kalsada, di ba? Halos taktan na yung kaluguyo, di ba mga kapatid? Yung kabit, di ba nagwawala? Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang isang tao mga kapatid ay nakaramdam po ng selos, gumagawa siya ng isang bagay na hindi po tama. Tama? Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, iba po ang pagsiselos ng Diyos. Hindi po katulad ng tao, mga kapatid. He is not jealous because he is not jealous because he's insecure. Hindi po ganoon ng Diyos. Tama mga kapatid. Hindi po nagsiselos ang ating Panginoon dahil nai-insecure siya sa atin. Ano pong dahilan mga kapatid? He is jealous because He loves us deeply. Amen mga kapatid. And He made us and He knows that everything that we chase will pass away. Amen. Yung mga sinusundan kasi natin, yung pera o anumang bagay mga kapatid, lahat yan mawawala, lahat yan matatapos. Yung pera mga kapatid, alam nyo ba, nakasama sa propesiya ng mga salita ng Panginoon, dadating ang panahon, ang pera mawawala na ng kwenta. Na hindi ka na makakabili gamit yung papel na meron ka ngayon. Diba? Yung pera mawawala na. Yung mga celebrities, mga kapatid, dadating ang panahon, mawawala rin yung kagandahan nila. Lahat ng mga bagay. Kahit kayo pagkakaibigan nyo eh. Kahit ang relationship, mga kapatid, ng tao sa tao, natatapos po. At alam po ng ating Panginoon, mga kapatid, na lahat ng bagay na sinusundan natin, yan po ay matatapos sapagkat ayaw ng Diyos, mga kapatid, na makita tayo na sumusunod sa mga bagay na hindi po tayo kayang iligtas. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. He doesn't want to compete with something that will never love us back. Tama mga kapatid. Ayaw niya makipagkompetensya doon sa mga bagay na hindi naman tayo kayang mahalin. Yung pera na meron ka ngayon, mga kapatid, kapag yan ay ibinili mo, hindi naman yan babalik sa'yo. Di ba? Hindi, huwag mo ko ibili. Huwag mo ko ibili.
Iba na lang, gusto ko sa'yo lang. Wala namang ganun eh. Di ba? Kapag binigay, wala namang pakialam na yan sa'yo. At ayaw ng Diyos, mga kapatid, na sinusundan natin yung mga bagay na hindi naman tayo kayang iligtas. At hindi tayo kayang mahalin pabalik na kung paano natin sila pahalagahan, kung paano natin sila ingatan, mga kapatid, paano natin sila iduluhin, mga kapatid, yung mga celebrities na mga ginagaya natin, yung mga iniidolo natin, hindi naman tayo kilala ng mga yan. Di ba, mga kapatid, nagpapakahirap kang bumili ng ticket. Pipila ka pa, makikipagsiksikan ka pa, hindi ka naman niya kilala. Magkasakit ka, hindi ka bigyan ng paracetamol yan. Kaya mga kapatid, hindi ka bibigyan ng gamot yan, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, kapag siya ang sinundan natin, ibinigay natin ang buhay niya, mga kapatid, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Amen. Iingatan ka niya. At lahat ng kailangan mo sa buhay, ibibigay ng Panginoon. Basta ibigay mo lang ang buong buhay mo sa ating Diyos. Amen po, mga kapatid. Amen. Ang gusto ng Diyos, siya lang ang sinusundan natin, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, siya lang yung pinaglilingkuran natin sapagkat, pakinggan niyo po ito, mga kapatid, sapagkat siya lang ang may kakayanan na makapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Siya lang, mga kapatid. Yes, masaya ang maraming pera. Tama? Mabibili mo lahat ng gusto mo eh. Pero dadating ang panahon, mauubos yan. At yung kaligayahan na ibibigay niyan sa iyo, mawawala. Pero ang Panginoon, mga kapatid, kapag ang buhay natin ay ibinigay natin sa Diyos, walang hanggang kaligayahan ang mararamdaman natin. At buhay na walang hanggan. Amen? Yung pera natin, hindi naman tayo maligtas. Yes! Matutungan ang buhay mo. Kung ikaw ay may sakit, nasa ospital ka, marami kang pera, tatagal ang buhay mo. Pero tanggapin man natin o hindi, ang isang masakit na katotohanan, kahit may pera ka, mga kapatid, mamamatay pa rin. Mamamatay ka pa rin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, kapag pinaglingkuran natin ang ating Panginoon, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa atin. Amen po, mga kapatid. So ngayon, magbigay tayo ng example galing po sa Biblia. Meron pong example dito sa Matthew chapter 19, verse 16. So wag na natin buksan, mga kapatid. Paliwanag ko na lang para pakinig na lang po tayo. Meron pong isang rich young man. Ayan, mayaman ito. Mayaman na binata. Ito pa yung mababasa natin sa Matthew chapter 19, verse 16 to 22. Itong binata na ito, mayaman siya, take note, mayaman po siya. Alam naman natin kapag mayaman eh. So hindi na natin na ipa-explain ito. Itong binata na ito, lumapit po siya sa Panginoon. Sabi niya, paano ba ako magkakaroon? Nagtanong siya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sinagot siya ng Panginoon. Ang sabi niya, ingatan mo ang salita ng Diyos. Ingatan mo ang utos ng Panginoon. Sundin mo ang utos ng Panginoon. Anong sabi ng binata, mga kapatid? Nagawa ko na po yan lahat. Nagawa niya na daw, sabi ng binata. So okay, nagawa. Tapos ang sunod na sinabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mahihirap, itulong mo sa mahihirap. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Lumayo itong binata na to. At ang sabi ng Bible, kung babasahin natin yan, mga kapatid, lumayo siya na mayroong mapanglaw na mukha. Ibig sabihin, malungkot siya nung narinig niya na kailangan niyang ibenta ang lahat ng ari-arian niya at ibigay po sa ibang tao. Siya pa ay lumayo. Tignan niyo, mga kapatid, kung maobserbahan ninyo, kasi nagtanong siya patungkol sa buhay na walang hanggan. At kung nalaman niya yung kayamanan na meron siya, ay kailangan niya i-let go. Lumayo siya. So doon natin makita na itong binata na ito, mga kapatid, mas pinahalagahan niya yung kayamanan na meron siya kesa po doon sa buhay na walang hanggan. Tama, mga kapatid? Mas pinahalagahan niya yung mga bagay na meron siya dito kaysa sa buhay na walang hanggan na kanya pong tatanggapin. Tama, mga kapatid. Try natin i-apply sa ating mga sarili.
Isipin niyo yung bagay na pinakamahalaga sa inyo sa oras na ito. Yung hindi nyo kayang pakawalan, yung talagang hindi kumpleto yung buhay mo. Isipin nyo kahit ano, mga kapatid. Paano kung sabihin sa inyo ng Panginoon yung sinabi niya doon sa binata? Let go. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya natin, mga kapatid. Magiging katulad ba tayo nitong binata na ito na mas papahalagahan natin yung ibang bagay kaysa sa buhay na walang hanggan na natatanggapin natin na galing sa Panginoon? Amen po, mga kapatid. Mas papahalagahan natin, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan, one of the modern idols in our generation is ourselves. Yung ating mga sarili. Diba? Kasi, alam mo sa sarili mo kung bawat isa naman sa atin, mahalaga yung ating mga sarili, di ba? Ayaw nga natin nasasaktan, ayaw natin nilalamangan, di ba? Mahalaga sa atin ang ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Mahalaga sa atin ang ating mga buhay, mga kapatid. Pero, pag dumating ang point, mga kapatid, na kailangan mong i-let go ang lahat ng mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo, gagawin kaya natin. Isipin ninyo, mga kapatid. So ngayon, real life example. Kanina sa Bible, mga kapatid. So ngayon, real life example. Mag-isip kayo ng isang bagay o mag-isip kayo ng isang tao na katulad ng binata na ito. Na yung masasabi natin na nasa kanya na lahat. Yung may pera, yung at ari-arian. Marami basta nasa kanya na lang. Isipin ninyo, mga kapatid. May pera, sikat, mga kapatid. Pero karamihan sa mga tao na ito, hindi ko naman nilalahat, mga kapatid, sila po ay nauuwi sa depression. At kung minsan pa, mga kapatid, sa addiction. Diba kung papansinin ninyo, mga kapatid, yung mga mayayaman, hindi ko nilalahat, karamihan sa kanila gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Diba, mga kapatid, yung iba nga na-overdose at dumadating sa point, mga kapatid, na kahit ang sarili nilang buhay, tinatapos nila. Tama? Nasa kanila na lahat, Pero dumadating sa point, mga kapatid, na gusto pa rin nilang mamatay, tinatapos nila ang kanilang buhay, mga kapatid. Bakit? Because the things of this world can fill your soul. Hindi makukumpleto ng mga bagay sa sanglibutan. Yung ating mga kaluluwa, hindi yan tayo maliligtas, mga kapatid. It's look good for a while, but they fade and they always leave you wanting more. Di ba ganyan na nangyayari, mga kapatid? Yung mga, tingnan nyo yung pinagkaiba. Kapag ang isang sinusundan mo sa buhay mo ay galing sa sanglibutan, dadating ang panahon, mga kapatid, maghahanap ka ng iba. Diba? Dahil magkaroon ka ng pera, gusto ko pang kumita. Diba? Tinutulak ka na doon sa bagay na yun na kailangan makuha mo pa yung mas marami. Pero kapag ang Panginoon, mga kapatid, ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, satisfy ka. Diba? Anong sabi na David, mga kapatid, ang Diyos ang aking pastol at hindi na ako mangangailangan pa ng iba. Kapag ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka na mangangailangan pa ng iba. God is everything. At kayang ibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Hindi ko tulad ng sa sanglibutan mo. Yung cellphone, di ba? Meron ka cellphone, may lumabas na bago. Benta ko to, kukunin mo yan. Kapag may lumabas na naman na bago, kukunin mo naman. Di ba? Lagi tayo naghahanap ng bago. Pero ang Panginoon, mga kapatid, kapag ibinigay natin ang ating buhay, mga kapatid, sa Diyos, wala ka nang hahanapin pa. Only God can fill that empty space in our heart. Amen, mga kapatid. Ang Diyos lang ang makakakumpleto sa'yo. Isipin nyo yung mga mayayaman na yan, kung meron silang lahat ng bagay nasa kanila at meron silang Diyos na buhay, tingin nyo may isip nilang magpakamatay? Hindi. Mga kapatid, kasi isipin nila, blessing to ng Panginoon eh. At karamihan sa gagawin nila para po sa gawain ng ating Panginoon. So ngayon, mga kapatid, this is
loving warning. Ayan. Warning ito. Pero ito yung tawagin natin itong mga kapatid na loving warning. Yan. Merong warning na merong pagmamahal mga kapatid. Maybe we're not bowing down to a statue. Pero, try natin tanungin yung ating mga sarili bago tayo magtapos mga kapatid. Tanungin natin yung ating mga sarili. Saan ba nagugugol yung aking oras o aking buhay sa oras na ito? Try natin. Tanungin natin yung ating mga sarili. O ano ba yung naiisip natin o ginagawa natin sa paggising at bago matulog. Ayan. At tanungin din natin yung ating mga sarili, mga kapatid, ano yung bagay na hindi natin kayang mawala sa buhay natin? Na hindi kumpleto. Diba? Na hindi kumpleto yung ating buhay, mga kapatid, kapag wala yun. If the answer is not God, it's called idolatry. Kapag ang Diyos ay hindi sagot, mga kapatid, sa mga tanong na yan, yan po ay papasok sa idolatry. Amen, mga kapatid, kapag ang isang bagay ay mas mahalaga kaysa sa Diyos, idolatry po, mga kapatid, ang tawag sa bagay na yan. God wants our full heart. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, yung buong puso natin. Not to control us, but because He loves us. Hinihingi ng Diyos, mga kapatid, yung ating mga buhay, yung ating buong puso, hindi po para kontrolin tayo. Hindi para pasunurin tayo, hindi para gawin tayong robot, mga kapatid. Kailangan natin ibigay, mga kapatid, because He loves us and He knows what best for us. Alam niyo, mga kapatid, kung ano po, mga kapatid, yung makakabuti sa bawat isa sa atin. Alam niyo, mga kapatid, bago ko tapusin ang pangangaral na ito, ang ating doktrina, isipin niyo maigi, mga kapatid, tanungin natin yung ating mga sarili, ano ba yung bagay? O saan ba nauubos yung aking oras, yung aking buhay ng mga nagdaang araw? Ngayong linggo, mga kapatid, ano bang ginagawa ko pagising ko, bago ko matulog? Ano ba yung bagay, mga kapatid, na hindi ko kapag wala yun sa akin? Tanungin nyo yan sa ating mga sarili. Tanungin natin sa ating mga sarili, mga kapatid. Kapag ang sagot sa tanong na yan ay hindi ang Diyos, mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Kaya nga ito'y tawagin nating a loving warning for us. Kasi, mga kapatid, akala natin naglilingkod tayo sa Diyos. Akala natin, mga kapatid, okay tayo kasi umaatin tayo, mga kapatid. Pero sa paglabas ng silid na ito, mga kapatid, mas iniisip natin ang ibang bagay kaysa sa Panginoon. Mga kapatid, may problema. Kaya, ulitin ko, it is a loving warning for us na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kapatid, na tinatawagan ko na po ang pagkapamuna ng ating gawain. Praise the Lord.